Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers dito sa aking channel, YouTube Kaliyao Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon magbigay ng magkunting tips sa ating kaalaman sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa pagpalahi ng manok. Kasabong pala itong hawak ko nga manok, ito na siya, i-update ko na kayo. Ito na siya yung white butcher na kinukuha ko sa kaibigan kong magmamanok na lumalaban sa event sa Derby. Ito na siya. Ito siya, white butcher, kulay puti. Pinapalahi ko na to siya pala. Ang ipinaris ko sa kanya yung gold. Marami na yung itlog na napa-incubate ko. Sana magkaroon to ng anak. Kasi sinadya kong ipinaris sa gold ito. Puti siya, gold ang babae, parang magkaroon ng white gold. Kung siswertehin. Dito kasi sa pagpalahi ng manok, para sa mga babuhat pa lang, pinaka-importante na ang isa kalinyada sa manok, di natin pagparisin lagi ang isa lang kadugo, isa kalinyada sa isa manok, para nga hindi tinawag ma-imprint ang manok. Pero nagkadepende yan sa inyo, nasa inyo na yan sa pagpalahi nyo. Pero ako kasi mula sa probinsya pa ng Negros, sa pagpasok ko dito sa pag-breed, pag-alagag manok, lahat kami na pamilyahang magmamanok, hindi talaga kami naglaban ng mga inbred na manok. Ang kahiligan talaga namin na lamang kami sa panalo kaysa talo, kaya ipinagpatuloy ko hanggang nandito na ako sa Manila nagmamanok. Cruises tulad nito, ang sweater ko nga inahin, ipinaris ko dito kasi ibang dugo ito siya, white butcher. Pagkatapos ang hatch ko, pinaris ko dito. Tapos at talisay ko rin na babae, pinaris ko din dito. Para nga ang aking manok, hindi lang ang nasa dugo niya, isa kalinyada lang. Pag sinabing hatch, hindi lang hatch yan. Ni-cross ko sa ibang linyada. Kasi kung ang manok kasi ulit lang natin, doon na masiglabasan, ang medyo hindi na madiskarte pag masobra na sa pag-inbreed sa manok. Kung halimbawa, ang magkapatid, pagparisin mo, tapos ang nagiging anak, pagparisin mo, hindi ulit yan. Hanggang pabalik-balik lang yan sila, doon na isa ka manok na medyo sinasabi na nga may kalabasan na nabulok ng maglaro. Pag nasobrahan na ka-inbreed. At saka maglabasan na rin yung mga piki ang paa, may mga pintas na kapansangan na, kung minsan nga wala nang mata yung kabila, inigpisa, inigsisiw niya, kabilang mata na lang ang mayroon, ang kabila wala, nakasirado. Yan ang tinawag og mga inbreed. O kaya mga pakpak niya, may kapansangan, diferente sa mga pakpak. Minsan nakalaylay, matamlay, mahina, bansutin, madaling magkasakit. Ganon ang mga inbreed. Pero dito sa cruises, matibay ito. Bihira lang magkasakit. Pero di man maiwasang mayroong magkasakit, pero kunting sipon lang, isang gamutan lang, gagaling agad. Di kagaya ng mga inbreed, ang hirap bubuhayin ang inbreed. Lalo na kung napabalik-balik mo na. Unang gawin mo, yung anak na babae, pares mo sa ama. Tapos ang anak naman, ibalik mo lang din sa ama. O ang anak naman na lalaki, ibalik mo sa ina. Tapos ang magkapatid, pagparis-parisin mo. Maniwala kayo sa akin, maglabasan na ang may mga pintas, mga kabig-kabig, mga pilipit na ang paa, hindi na pwede na gagamitin panglaro, panglaban. Yan ang totoo kasabong. Sana mayroon kayong mapulot o matutunan dito sa aking mga content, kasi dito ibinahagi ko sa inyo, itinuro ko ang tamang pamaraan na napagdaanan ko, nga ang napagdaanan ko sa pagpalay ng manok, hindi nyo pagdaanan, kasi napagdaanan ko rin ang aking mga manok lumalabas, ang daming naging piki, ilan-ilan lang ang mapili. Kundi man papasok, pitighaya naman ang paa, gagano naman ang mga paa, kundi paganuan, patighaya na naman. Yan totoo, nasubukan ko na, kayang ayaw ko ng mag-inbreed ng manok. At saka mula ako nagsimulang magbata pa, naglaro, naglaban ng manok, hindi talaga ako gumagamit ng mga inbreed. Sa bagay, sa inyo na yan, nasa inyo na yan, pero walang mawala sa inyo kung susubukan nyo ang sinasabi ko. Ang manok na cruises mas matibay, hindi sakitin, mas matibay din pagdating sa laro, sa paguran, pagdating sa labanan, sa basahan, pag hindi inbreed. At saka
hindi peresyo, hindi masyadong magastos. Bili na bili tayo ng gamot pang sipon. Kasi ang manok na inbreed na, lalo na kung lahing sakitin, hindi mawadag sakit yan. Gagaling ngayon yan, gamutin mo. Mga ilang araw, may diferensya naman rin, gagamutin mo naman ulit. Palit-ulit lang hanggang na-immune na ang katawan niya sa gamot. Hindi na pwede natin gamitin ng mga panglaro, panglaban yan. Magpunta lang din sa reject. Yan ano to. Hindi lang reject sa paa, sa pakpak o sa mata, sa tuka, katabingi. Kung ang manok nasubrahan na natin pag painom ng gamot, pagbigay ng gamot, maglaki sa gamot, iba na talaga yan. Mahina na rin yan ang resistensya. Yan ang totoo. Hanggang dito muna ako kasabong. Bukas ulit naman. Maraming salamat sa inyong lahat na subaybay sa akin sa pagpanood dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Para sa inyong mga baguhan pa lang, kung magustuhan nyo ang aking mga content, kung mapanood nyo ito, walang mawala sa inyo. Mayroon kayong kunti man lang na matutunan na pangdadag sa kaalaman nyo. Pati subscribe na lang din, pakishare yung mga videos ko para sa pag-share nyo, sa mga paraang pag-share nyo, mapaiabot natin sa kapwa nating mga baguhan, mag-alagang manok, para naman na kahit papaano matutunan nila na hindi sila malulugi sa ginagastos nila sa paggastos sa mga alaga nila pagmamanok. Yan lang, thank you ulit. Bye-bye.